Sa gitna ng madilim at misteryosong kagubatan, kung saan ang mga puno ay tumataas na parang mga higanti at ang mga sanga ay naglalabas ng mga nakakatakot na anino, naganap ang isang digmaan sa pagitan ng mga diwata, mga engkanto, at mga tikbalang. Ang mga diwata, na kilala sa kanilang kagandahan at mahika, ay nagtipon sa ilalim ng pamumuno ni Reyna Aurora. Ang kanilang mga pakpak ay kumikinang ng iba't ibang kulay, at ang kanilang mga mata ay naglalabas ng isang nakasisilaw na liwanag. Ang kanilang mga puso ay puno ng galit at paghihiganti dahil sa mga pang-aapi ng mga engkanto at tikbalang. Sa kabilang panig, ang mga engkanto, na kilala sa kanilang pagiging mapang-akit at mapanlinlang, ay nagtipon sa ilalim ng pamumuno ni Haring Elendil. Ang kanilang mga katawan ay maliit at manipis, ngunit ang kanilang mga mata ay naglalabas ng isang nakakatakot na ningning. Ang kanilang mga kamay ay naglalabas ng mahika na maaaring magpalito at magparalisa. At ang mga tikbalang, na kilala sa kanilang pagiging malupit at walang awa, ay nagtipon sa ilalim ng pamumuno ni Panginoon Tikbalang. Ang kanilang mga katawan ay kalahating tao at kalahating kabayo, at ang kanilang mga mata ay naglalabas ng isang nakakatakot na pulang liwanag. Ang kanilang mga kuko ay matatalim at nakamamatay. Nagsimula ang digmaan sa isang nakakakilabot na sigaw mula kay Reyna Aurora. Ang mga diwata ay nagpaula ng mga magic spells, na nagpapaula ng apoy, kidlat, at yelo sa mga engkanto at tikbalang. Ang mga engkanto ay nagpapalabas ng mga nakakatakot na nilalang mula sa kanilang mga wand, na nagsisimulang mag-atake sa mga diwata. At ang mga tikbalang ay nagsimulang magpatakbo sa kagubatan. Ang kanilang mga kuko ay naglalabas ng nakakatakot na tunog habang pinupunit nila ang mga diwata at engkanto. Ang kagubatan ay naging isang lugar ng karahasan at kaguluhan. Ang mga puno ay natamba, ang mga halaman ay nagkalat, at ang hangin ay puno ng mga nakakatakot na sigaw at ungol. Ang mga diwata ay naglalaban ng buong tapang, ngunit ang mga engkanto at tikbalang ay masyadong marami at malakas. Sa gitna ng kaguluhan, si Reyna Aurora ay nakaharap kay Haring Elendil. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo, at isang nakakatakot na aura ang kumalat sa paligid nila. Hindi ka mananalo, Reyna Aurora, sabi ni Haring Elendil. Ang aming kapangyarihan ay mas malakas kaysa sa iyo. Hindi ako natatakot sa iyong kapangyarihan, Haring Elendil, sagot ni Reyna Aurora. Hindi ka mananalo. Nagsimula ang isang nakakakilabot na laban sa pagitan ng dalawang pinuno. Ang kanilang mga magic spells ay nag-iiba ng anyo at nagiging mas malakas. Ang kagubatan ay nagsimulang mag-alog dahil sa kanilang lakas. Ngunit sa gitna ng kanilang laban, si Reyna Aurora ay nakaramdam ng isang kakaibang pakiramdam. Ang kanyang kapangyarihan ay nagsimulang hamina, at ang kanyang katawan ay nagsimulang mag-alog. Ano ito? Tanong ni Reyna Aurora. Bakit humihina ang aking kapangyarihan? Hindi sumagot si Haring Elendil. Sa halip, ngumiti siya ng nakakatakot. Ang iyong kapangyarihan ay nakasalalay sa kagubatan, sabi ni Haring Elendil. Ngunit ang kagubatan ay nagagalit na sa iyo. Hindi na niya gustong tulungan ka. Ang iyong kapangyarihan ay nagsisimulang maglaho dahil sa kanyang galit. Naunawaan ni Reyna Aurora. Ang kapangyarihan ng mga diwata ay nagmumula sa kagubatan, at ang kagubatan ay nagagalit na sa kanila dahil sa kanilang pagiging mapagmataas at mapanghusga. Haring Elendil, tama ka, sabi ni Reyna Aurora. Nagkamali kami. Patawad. Ngunit huli na. Ang kapangyarihan ni Reyna Aurora ay tuluyang naglaho, at ang kanyang katawan ay nagsimulang mag-iba ng anyo. Ang kanyang mga pakpak ay naglaho, at ang kanyang mga mata ay nagsimulang magdilim. Sa wakas, si Reyna Aurora ay naging isang ordinaryong babae, walang kapangyarihan at walang kagandahan. Ang mga diwata ay natakot at nagsimula ng tumakas. Ang mga engkanto at tikbalang ay nagwagi sa digmaan. Ang kagubatan ay naging kanilang kaharian, at ang mga diwata ay hindi na nagpakita. Ang digmaan sa pagitan ng mga diwata, mga engkanto, at mga tikbalang ay isang paalala na kahit ang pinakamakapangyarihang nilalang ay maaaring matalo kung hindi nila ginagamit ang kanilang kapangyarihan ng may karunungan at paggalang. Ang kagubatan ay tahimik na ngayon, ang hangin ay puno ng amoy ng nabubulok na dahon at ang mga puno ay naglalabas ng mga nakakatakot na anino. Ang mga engkanto at tikbalang ay nagdiriwang ng kanilang tagumpay, naglalakad sa dating teritoryo ng mga diwata na parang mga hari sa kanilang sariling kaharian.
Ngunit hindi alam ng mga nilalang na ito na ang apoy ng paghihiganti ay nag-aapoy pa rin sa puso ng mga diwata. Si Reyna Aurora, na dating isang makapangyarihang diwata, ay ngayon ay isang simpleng babae, mahina at walang kapangyarihan. Ngunit ang kanyang espiritu ay hindi pa rin nasa Syra. Alam niya na ang kagubatan ay nangangailangan ng kanyang tulong, at ang kanyang mga kasama ay naghihintay sa kanya. Sa isang lihim na batis, kung saan ang tubig ay kumikinang ng isang kakaibang liwanag, nagtipon ang mga diwata. Ang kanilang mga pakpak ay nasira, ang kanilang mga katawan ay mahina, at ang kanilang mga mata ay puno ng kalungkutan. Ngunit ang kanilang mga puso ay nag-aapoy pa rin ng pag-asa. Reyna Aurora, sabi ng isang diwata na may pangalang Luna, ano ang gagawin natin? Ang kagubatan ay nasa panganib. Hindi pa tayo talo, Luna, sagot ni Reyna Aurora. Ang ating kapangyarihan ay nagmumula sa kagubatan, at ang kagubatan ay hindi pa rin nawawala ang pagmamahal sa atin. Babalik tayo, at ipagtatanggol natin ang ating tahanan. Ang mga diwata ay nagsimulang magpagaling sa batis. Ang magic ng tubig ay nagpapagaling sa kanilang mga sugat, at ang kanilang mga pakpak ay unti-unting bumalik. Ang kanilang mga mata ay nagsimulang magningning ng isang bagong liwanag, ang liwanag ng pag-asa at paghihiganti. Kailangan nating maghanap ng bagong paraan upang labanan ang mga engkanto at tikbalang, sabi ni Reyna Aurora. Hindi na natin magagamit ang dating kapangyarihan. Kailangan nating matuto ng bago. Ang mga diwata ay nagsimulang mag-aral ng mga bagong magic spells, mga spells na hindi nakasalalay sa kagubatan. Ang kanilang mga puso ay nagsimulang mag-alab ng isang bagong determinasyon. Hindi na natin hahayaang saktan ng mga engkanto at tikbalang ang ating kagubatan, sabi ni Reyna Aurora. Babalik tayo, at ipagtatanggol natin ang ating tahanan. Sa gabi, ang mga diwata ay naglakad palabas ng batis, ang kanilang mga pakpak ay kumikinang sa dilim. Ang kanilang mga mata ay naglalabas ng isang bagong liwanag, ang liwanag ng paghihiganti. Ang mga engkanto at tikbalang ay hindi alam ang panganib na papalapit sa kanila. Ang mga diwata ay bumalik, at handa na silang labanan para sa kanilang kagubatan. Ang kagubatan ay naging isang lugar ng takot at karahasan. Ang mga engkanto at tikbalang, na nagdiriwang ng kanilang tagumpay, ay nagsimulang magplano ng kanilang susunod na hakbang. Alam nila na ang mga diwata ay hindi pa tuluyang nawawala, at kailangan nilang tiyakin na hindi na sila babalik. Kailangan nating sirain ang kanilang batis, sabi ni Haring Elendil. Doon nagmumula ang kanilang kapangyarihan. Kung wala na ang batis, wala na rin silang laban. Sumang-ayon si Panginoon Tikbalang. Tama ka, Haring Elendil. Sirain natin ang kanilang batis. Sa ilalim ng takip ng dilim, ang mga engkanto at tikbalang ay naglakad patungo sa batis. Ang kanilang mga mata ay kumikinang ng isang nakakatakot na liwanag, at ang kanilang mga puso ay puno ng galit at paghihiganti. Ngunit ang mga diwata ay naghihintay. Alam nila na ang mga engkanto at tikbalang ay darating, at handa na silang lumaban. Handa na ba kayo? Tanong ni Reyna Aurora sa kanyang mga kasama. Handa na kami, Reyna Aurora, sagot ng mga diwata. Ang mga engkanto at tikbalang ay nagsimulang mag-atake sa batis. Ang kanilang mga magic spells ay nagpapaulan ng apoy, kidlat, at yelo sa batis. Ang mga tikbalang ay nagsimulang magpatakbo sa paligid ng batis, ang kanilang mga kuko ay naglalabas ng nakakatakot na tunog habang pinupunit nila ang mga halaman. Ngunit ang mga diwata ay hindi nag-atubiling lumaban. Ang kanilang mga bagong spells ay mas malakas kaysa dati, at ang kanilang mga katawan ay puno ng bagong lakas. Ang mga diwata ay nagpaulan ng mga magic spells, na nagpapaulan ng liwanag, init, at pag-asa sa mga engkanto at tikbalang. Ang laban ay naging mas malupit kaysa dati. Ang kagubatan ay nag-alog dahil sa lakas ng kanilang mga spells, at ang mga puno ay natumba dahil sa kanilang mga pag-atake. Ngunit sa pagkakataong ito, ang mga diwata ay nanalo. Ang mga engkanto at tikbalang ay natalo. Ang kanilang mga spells ay hindi na epektibo, at ang kanilang mga katawan ay nanghihina. Ang mga diwata ay nagtagumpay sa pagprotekta ng kanilang batis, at ang kanilang kapangyarihan ay bumalik. Ang kagubatan ay muling naging isang lugar ng kapayapaan. Ang mga diwata ay bumalik sa kanilang tahanan, at ang kanilang mga puso ay puno ng pasasalamat. Ang mga engkanto at tikbalang ay nagtago sa dilim, natatakot sa lakas ng mga diwata.
Ang laban sa pagitan ng mga diwata, mga engkanto, at mga tikbalang ay isang paalala na kahit ang pinakamakapangyarihang nilalang ay maaaring matalo kung hindi nila ginagamit ang kanilang kapangyarihan ng may karunungan at paggalang. At ang kagubatan ay magiging isang lugar ng kapayapaan hanggat ang mga diwata ay nagbabanta.